superhero ng masa. Hindi basta-basta at kinakaya-kaya. Kaya taga Maynila ay humahanga. Sa ganda talino niya, siya ay bidang-bida. Siya si Super Mara, sadyang kakaiba. Mga senyor ay mahal niya. Siya si Super Mara. Hello once again, nandito po tayo kabayan sa Dolomite Beach, sa Roxas Boulevard po ito kabayan, na kung saan ay narito po ang senior citizen advocate na si Miss Mara Tamundong upang magsagawa ng clean-up drive campaign. So kabayan, kasama po ni Miss Mara Tamundong ang mga Mara's Tamundong supporters, or as known as Mara's Tamundong Angels. Ang kabayan, si Miss Mara Tamundong po ay kabalikat po ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami pong programa ang kanyang ginagawa, especially yung mga outreach program. Meron po siyang online registration para sa mga senior citizens, and also sa mga kabataan, nagtuturo rin po siya ng mga moral values, para galangin po ng mga kabataan ang kanilang mga magulang. So isa na rin po rito ang maging mabuting mag-aral at maging masunurin ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Ng mga daliri sa iyong pala. Teka na, salubungin natin ang kahanda ng pagbabago kasama si Mara Tamundong. So yun na nga, mga minamahal nating kababayan, magsisimula na po ang kanilang clean up drive campaign, pangalagaan ang kalikasan, especially dito po sa Dolomite Beach. Grabe, may mga basura rito na nakailalim po sa mga buhangin. Kaya ginagawa po nila, nabubungkal pa nila yan. At sa ilalim po ng buhangin ay nakakita po sila ng mga basura, especially mga plastic, mga balat ng candy, yung mga nabibili natin mga drinks dyan na may straw. So kabayan, hindi lamang po siya sa tao nagmamalasakit, si Miss Mara Tamundong, pati mismo sa kalikasan, talagang very environment lover po si Miss Mara Tamundong, ganyan niya po pinahalagan ang mga likas nating mga kapaligiran para lalong mapaganda at makita po ng mga sa susunod na henerasyon ang kagandahan ng ating kalikasan. So kabayan, ganyan po magpahalaga ng kapaligiran at kalikasan si Miss Mara Tamundong. So kabayan, pakinggan po natin ang kanyang saloobin regarding po rito sa Dolomite Beach. So magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa area ng Maynila. Nandito po tayo sa Dolomite Beach. Actually, nandito po kami for clean up drive operation para mapanatili yung kalinisan po dito sa ating kapaligiran. Kasi mahalaga na mapanatili natin siyang malinis dahil unang-una ito ay magiging isa sa atraksyon dito sa Maynila na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para dun sa mga gustong mamasyal at gusto magkaroon ng sightseeing dito sa Maynila. Actually, nung bata pa lamang ako talagang dito sa area ng Roxas Boulevard, madalas talaga ako pumupunta kasi lalo na kung magpapaaraw ka o kung gusto mo makasama yung pamilya mo na hindi ka masyadong gagastos. So itong Dolomite Beach, malaking bagay ito para sa pamilya na gusto magkaroon ng bonding. Pero syempre, para higit nating mapakinabangan yung lugar na ito, kailangan panatilihin din nating malinis.
para naman makita talaga na ang area ng Maynila ay isang tourist spot din na pwedeng pasyalan ng ating mga turista. At higit sa lahat, syempre dahil ito ay sariling atin, kailangan ingatan talaga natin na ito ay maging malinis all the time, lalo na kung may mga batang namamasyal, mga senior citizen, at higit sa lahat yung mga katulad ko na gusto kong ipakita sa mga kababayan natin na mahalaga sa atin yung mga ganitong lugar kasi ito yung magpapakita ng kaunlaran din ng Pilipinas. Actually, dapat talaga magkaroon ng lugar sa Maynila na lagi nating mapupuntahan. Sana ito ay mapansin ng mga turista at mabigyan din ng atensyon ng Manileño para naman malaman nila na ang Maynila interesting din puntahan. So kung mapapanatili natin siyang maganda at malinis, syempre makaka-encourage pa tayo, lalo na yung mga lumuluwas ng probinsya dadalaw dito. So at least magkaroon tayong pwedeng maipagmalaki na lugar na pwede natin puntahan palagi. So dahil ito ay dagat talaga, iba pa rin kung makakatulong tayo maging malinis yung dagat para maiwasan din yung mga pollution, lalo na ngayon, di ba? Yung pollution talagang sa buong Pilipinas na. So yung ganitong area, pribilehiyo nating mga Pilipino na mapanatili ito dahil ang dagat ay mahalaga, di ba? Kasi dito tayo kumukuha ng pagkain. Dito rin na ingatan natin na maiwasan na magkaroon ng problema, lalo na dito yung mga kalat, may mga maliliit na kalat lamang na sana yung mga kababayan natin pupunta rito, iwasan nila talaga magkaroon ng kalat. Anyway, kami nandito naman para magpakita din ng support dito sa atin, sa Dolomite na actually nakakatuwa pala pumunta rito. Siguro maganda rito pagka umagang-umaga tsaka medyo late in the afternoon, yung palubog na yung araw. Kasi ma-appreciate mo talaga din yung ating surroundings, lalo na yung likas na yaman ng Pilipinas. Actually, nung araw naman talagang likas na maganda na dito kasi dagat na to eh. Kaya lang ngayon, nakakatuwa kasi kahit papano, binibigyan nilang pansin na magkaroon ng development. So, talagang kailangan natin alagaan. Para meron pang puntahan yung mga taga Maynila, pati yung mga Pilipino, na pwede mo maipagmalaki. At sana wag itong mawala kasi nakakalungkot kapag yung likas na yaman natin unti-unting napapabayaan. Actually, tubig lang talaga to eh. Dagat lang talaga siya nung araw. Kaya maganda siyang pasyalan kasi yung simoy ng dagat nakakatulong na lumakas yung lungs ng isang tao. At the same time, yung hangin sariwa. Kaya kung mananatili siyang malinis talaga, maganda kasi makakalanghap ka pa ng sariwang hangin dito sa Maynila. Actually, maganda siya kasi syempre kahit papaano tayo, kung wala naman tayong pera, gusto lang natin mamasyal, malaking bagay na meron tayong napupuntahan. Nakakatulong siya dahil kahit paano meron kang outlet eh. Kung ayaw mo na sa bahay, gusto mo mamasyal o may mga anak ka. Pero ang mahalaga, makita natin yung kagandahan talaga dito. Siya si Super Mara, sadyang kakaiba, mga senior ay mahal niya. Siya si Super Mara, na dating lembot-lembot ay handa ng ilabas. Ang gawain na dati ay para lamang sa